Sa gitna ng Iloilo City, may isang gusaling tila tahimik na tahimik, parang wala ng kwento. Pero ang mga pader nito, gawa sa makakapal na bato, ay parang may sariling alaala. Noong panahon ng Spanish colonial period in the Philippines, itinayo ang kulungang ito bilang bahagi ng sistema ng kaparusahan. Dito ikinukulong ang mga rebelde, magnanakaw at maging mga inosenteng nadamay sa maling paratang. Pagsapit ng American colonial period in the Philippines, lalo pang pinatibay ang kulungan. Mas sistematiko ang parusa, pero mas malamig, mas tahimik. At sa bawat selda ay may iniwang kwento taong 1987. Isang bagong warden ang na-assign sa kulungan, si Ramon. Matigas ang ulo, hindi naniniwala sa multo. Para sa kanya, ang kulungan ay lugar ng disiplina, hindi ng pamahiin. Pero sa unang gabi pa lang niya, may napansin na siya. Habang umiikot siya sa pasilyo, narinig niya ang mahinang pagkatok. Galing sa isang selda na matagal nang walang laman. Binuksan niya ito, wala. Pero ang hangin sa loob, parang may nakatingin. Ayon sa mga dating preso, may isang selda na iniiwasan ng lahat. Tinatawag nila itong Selda 7. Dito raw makikita ang isang lalaking payat, duguan ang likod at laging nakatayo sa sulok. Hindi siya gumagalaw, hindi nagsasalita, pero kapag tumingin ka sa kanya, hindi ka na niya bibitawan. Isang preso ang naglakas loob na matulog doon. Kinabukasan, hindi na siya nagsalita. Noong dekada 90, may mga guard na nag-report ng kakaibang pangyayari. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may maririnig na sigaw. Hindi ito galing sa iisang tao, parang sabay-sabay, mga iyak, mga pagsusumamo, mga sigaw ng awa. Pero kapag sinilip ang mga selda, lahat ay tahimik, parang bumabalik ang nakaraan. Paulit-ulit. Sa panahon ng Kastila, may mga bilanggo na pinahirapan sa loob ng kulungan. May mga ikinulong ng walang paglilitis, may mga hindi na nakalabas. Noong panahon ng Amerikano, ginamit din ito bilang detention center para sa mga pinaghihinalaang rebelde. Ayon sa kwento ng isang matandang guard, may mga kaluluwa dito na hindi alam na patay na sila. At minsan, nagpaparamdam sila. Taong 2016, ginawang bahagi ng National Museum Western Visayas ang gusali. Nilinis, inayos, ginawang maganda, pero hindi lahat ng bagay kayang baguhin. Isang empleyado ang nagsabi, habang nag-aayos kami ng artifact, may narinig kaming kadena na parang hinihila. Paglingon nila, walang tao. May mga bisita na nagsasabing may malamig na kamay na dumampi sa kanila. May iba naman na nakakakita ng anino sa salamin kahit sila lang ang nasa loob. Isang bata ang umiyak habang nasa exhibit. Sabi niya, may lalaking galit na tinitingnan siya. May isang bahagi ng gusali na hindi na binubuksan sa publiko. Hindi dahil sa sira kundi dahil sa nangyari. Isang maintenance worker ang pumasok doon mag-isa. Paglabas niya, ibang tao na siya. Tahimik, walang emosyon, at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi sila makaalis. Hindi lahat ng kwento ay dokumentado. Hindi lahat ng nangyari ay nakasulat sa libro, pero sa bawat kwento ng warden, ng preso, ng guard at ng bisita, may iisang bagay na pare-pareho. May presensya, hindi nakikita ng lahat pero nararamdaman. Ngayon ang National Museum Western Visayas ay bukas para sa publiko. Isang lugar ng kaalaman, isang simbolo ng kasaysayan. Pero sa gabi kapag wala ng tao, may mga kwento pa ring gumagalaw sa dilim. Mga yapak sa sahig, mga bulong sa hangin, mga matang nakamasid. Dahil ang kulungan na ito hindi lang nagkulong ng mga tao, nagkulong din ito ng mga kaluluwa. Hindi lahat ng museo ay tahimik dahil ang iba ay nagbabantay pa rin